Matagal na nabuhay si Althea bilang isang anino sa sarili niyang tahanan, kontrolado at nilulunod ng pang-aabuso at pananakot ng pamilyang Del Mundo. Nang biglang bumalik ang kanyang kapatid na si Miguel, hindi na siya tumakbo. Tahimik siyang nag-ipon ng ebidensya at sinimulan ng laban para sa sariling kalayaan. Ngunit kapag nabunyag na ang katotohanan sa harap ng batas, sino ang tunay na mawawalan ng lahat sa larong ito ng kapangyarihan? Ang liwanag na pilit sumisilip sa siwang ng mamahaling kurtina ay kasing lamig ng sahig na marmol na dinadama ng mga talampakan ni Althea. Wala pang kahit anong ingay sa buong kabahayan, tanging ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kusina at ang ritmiko, halos mekanikal na tunog ng kutsilyo habang hinihiwa niya ang mga sangkap para sa agahan. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit para sa kanya, ang araw ay matagal nang nagsimula sa isang kadilimang hindi kayang tabunan ng anumang ilaw. Sa loob ng 3 taon, ito na ang kanyang naging mundo, isang paulit-ulit na kilos na kabisado na ng bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ang paggising ng maaga upang ipaghanda ng pagkain ang asawang si Lorenzo, ang biyenang si Doña Imelda at ang hipag na si Katrina. Bago pa man magising ang mga katulong na tila ba mas mataas pa ang katayuan kaysa sa kanya, maingat niyang inilatag ang mga plato sa mesa. Bawat isa ay may tamang distansya, bawat kubyertos ay nakalinya ng perpekto. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang hiningang naglalaman ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Ngayon, ang kanyang kaarawan, ang kanyang 30 kaarawan, ngunit ang tanging pakiramdam na dumadaloy sa kanyang ugat ay hindi kagalakan, kundi isang pamilyar na bigat, isang pagtanggap na isa na namang araw ang lilipas na siya ay anino lamang sa sarili niyang pamamahay. Ang aga mo naman yata nagising, Althea. Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangan lumingon ni Althea para malaman kung sino ito. Ang bawat salita ni Katrina ay may kasamang talim. Dahan-dahan siyang humarap, isang pilit na ngiti ang isinukli sa mapanuring tingin ng hipag mula ulo hanggang paa. Magandang umaga, Katrina. Inihahanda ko lang ang almusal. Mahinahon niyang sagot. Sumimsim ng tubig si Katrina mula sa baso. Hindi inaalis ang tingin kay Althea. You look pale. At ano ba yung suot mo? Duster na naman? May party mamayang gabi, for God's sake. Baka nakakalimutan mong darating ang mga kaibigan ni Kuya Enzo. Try mo namang mag-ayos. Nakakahiya. Tumango na lamang si Althea. Hinigpitan ng hawak sa laylayan ng kanyang damit. Ito ang duster na bigay pa ng kanyang yumaong ina. Isa sa iilang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging si Althea del Mundo. Nang bumaba si Lorenzo, ang mabangong amoy ng kanyang pabango ay tila sampal sa pagkatao ni Althea. Hinalikan siya nito sa pisngi. Isang halik na malamig at walang buhay bago umupo sa kabisera ng mesa. Good morning, babe! Bati nito. Ang mga mata ay nasa telepono na. Pakikuha naman ako ng kape. Tumalima si Althea. Habang iniaabot ang tasa ng kape, isang maliit at desperadong bahagi ng kanyang puso ang umasa. Baka sakali. Baka ngayon, naaalala niya. Enzo? Panimula niya halos pabulong. Tugon nito. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Wala. Wala naman. Umatras si Althea. Dala-dala ang kabiguan na parang isang mabigat na balabal. Hindi niya naaalala. Tulad ng dati, natapos ang umaga na walang anumang pagbati. Dumating ang tanghali at ang tanging natanggap niya mula kay Lorenzo ay isang text message na may kasamang credit card. Buy yourself something nice for my party later. Make sure you look presentable. Ang party ni Enzo, hindi party niya. Pagdating ng gabi, ang bahay na kaninang umaga ay tahimik, ay napuno na ng malalakas na tawanan at tugtugin. Suot ang isang lumang bestida na ilang beses na niyang isinuot sa mga nakaraang okasyon.
Si Althea ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, sa pag-aalok ng pagkain at inumin, habang ang pamilya Del Mundo ay nakikipaghalubilo na parang mga hari at reyna. Nakita niya si Lorenzo, ang kanyang asawa, na may kaakbay ng ibang babae sa may hardin. Ang halakhak nito ay sumasaksak sa kanyang puso. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang tray ng mga baso, nang biglang tumahimik ang musika. Kinuha ni Doña Imelda ang mikropono, isang ngiting puno ng pagkukunwari ang nakapaskil sa kanyang mukha. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, nais naming sorpresahin ang isang napaka-espesyal na tao, ang aking manugang, si Althea. Napako si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pagkislap ng panunuya sa mga mata ng iilang bisita. Isang katulong ang lumapit sa kanya, dala ang isang maliit na cake na may isang kandila. Pinilit niyang ngumiti habang kinakanta nila ang Happy Birthday sa isang tonong tila ng uuyam. Make a wish, darling, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay tumutulo sa pekeng pagmamahal. Ano pa ba ang hihilingin niya? Kalayaan? Katahimikan? Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata at sa isang saglit ang tanging hiling niya ay sana lamunin na lang siya ng lupa. Pagkatapos niyang hipan ng kandila, imbes na palakpakan, isang boses ang pumailan lang mula sa pintuan, isang boses na matatag, malamig, at puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi naririnig. Mukhang nagkakamali kayo ng selebrasyon. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa granding pinto na ngayon ay bukas na bukas. Nakatayo roon ang isang lalaking matangkad, ang tindig ay matipuno, at ang mga mata ay matalim na nakatuon sa gitna ng selebrasyon. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit may dala itong bagsik na ngayon lang nakita ni Althea. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang tray na hawak niya ay bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Si Miguel, ang kanyang kuya. Dahan-dahan itong humakbang papasok, ang bawat yabag ay mabigat at may kahulugan. Nilagpasan nito ang mga naguguluhang bisita, ang mga matang nagtatanong. Ang kanyang tingin ay hindi nalihis, nakapako sa nanginginig na si Lorenzo at sa nagtatakang si Doña Imelda. At nang sa wakas ay tumigil ito sa tabi ni Althea, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang sakit na tanging silang dalawa lang ang nakakaunawa. Bumaling si Miguel sa pamilya Del Mundo at nang magsalita ito, ang boses niya ay sapat na para magpatindig ng balahibo ng lahat. Ano ang ginagawa ninyo sa kapatid ko? Ang tanong ni Miguel ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumikha ng mga alon ng pagkabigla at pagkalito na kumalat sa buong silid. Ang masayang bulungan ng mga bisita ay namatay. Ang mga ngiti ay naglaho sa kanilang mga labi. At ang lahat ng atensyon ay natuon sa eksenang nagaganap sa gitna. Para kay Althea, ang pagtigil ng mundo ay mas matindi. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. At ang mukha ng kanyang kuya, isang mukhang sabay na pamilyar at banyaga dahil sa taon ng pagkawalay ang tanging malinaw sa kanyang paningin. Si Lorenzo ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong galit at kahihiyan. Humakbang siya pasulong. Pilit na ipinapakita ang isang awtoridad na halatang-halatang peke. At sino ka para basta-basta na lang pumasok sa party ko? Angil niya, bagamat may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Sumunod naman si Doña Imelda. Ang kanyang postura ay kasing tigas ng kanyang tingin. Wala kang modo. Isa kang bastos. Mga gwardya, paalisin ang taong to sa pamamahay ko. Ngunit si Miguel ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata ay hindi lumipat mula sa kanyang kapatid na para bang si Althea lamang ang taong nakikita niya sa buong kalawakan. Isang kalungkutan
ang dumaan sa kanyang mukha nang makita ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang simpleng kilos na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw. Althea, halika na. Uuwi na tayo. Ang mga salitang iyon, uuwi na tayo, ay tumusok sa puso ni Althea. Saan? Saan pa ba ang kanyang tahanan? Hindi ba't ito na dapat iyon? Ngunit nang makita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ng kanyang kuya, isang bagay sa loob niya ang gumalaw. Hindi siya aalis. Madiing sabi ni Lorenzo, hinawakan ng braso ni Althea. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, masakit, isang paalala ng kanyang pagiging pag-aari. Sa isang mabilis na kilos, tinabig ni Miguel ang kamay ni Lorenzo palayo kay Althea. Ang lakas nito ay hindi inaasahan at bahagyang napaatras si Lorenzo. Huwag na huwag mo siyang hahawakan ng ganyan muli, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Walang sinayang na sandali, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Althea. Ang pagkakahawak niya ay kabaligtaran ng kay Lorenzo. Ito ay matatag ngunit magaan, hindi nananakit kundi nagbibigay proteksyon. At sa pagkakataong yon, nagdesisyon si Althea. Hinayaan niyang hilahin siya ng kanyang kuya, palayo sa cake na may natunaw ng kandila, palayo sa mga mapanghusgang mata ng mga bisita, palayo sa pamilyang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Habang naglalakad sila palabas, narinig niya ang mga sigaw ni Lorenzo at Doña Imelda sa kanyang likuran. Ngunit ang mga yon ay tila humihina na, nalulunod sa malakas na pintig ng kanyang puso. Ang malamig na hangin ng gabi na sumalubong sa kanila sa labas ay parang unang hininga pagkatapos malunod. Sa loob ng sasakyan ni Miguel, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang mga ilaw ng kalsada na dumadaan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob. Ipinapakita ang tensyon sa kanilang mga mukha. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Althea. Ang adrenaline na nagpatatag sa kanya kanina ay unti-unting nawala at pinalitan ito ng isang malawak na karagatan ng mga emosyong matagal na niyang sinupil. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi maingay, kundi tahimik na agos ng sakit. 3 taon. 3 taon ng pagtatanong, ng pag-asa ng paghihintay. Kuya! Basag ang kanyang boses. Bakit? Bakit ngayon ka lang? Ang mga salita ay puno ng hinanakit na hindi niya napigilan. Araw-araw, umaasa ako. Akala ko, kinalimutan mo na ako. Ihininto ni Miguel ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Hindi siya sumagot kaagad. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela at nakita ni Althea ang paggalaw ng kanyang mga balikat. Nang humarap si Miguel sa kanya, ang mga mata nito ay namumulala rin. Hindi totoo yan, Thea, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Walang araw na hindi kita naisip, pero naniwala ako sa mga kasinungalingan nila. Pinalabas nila na ayaw mo na akong makita, na masaya ka na. Pinalayo nila ako sa'yo. Ang mga salita ni Miguel ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isip ni Althea. Naalala niya ang mga panahong sinasabi ni Lorenzo na galit daw si Miguel sa kanya dahil sa pagpili niya na ayaw na daw nitong marinig ang pangalan niya. Unti-unti, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Nakita ko ang lahat, Thea. Alam ko na ang ginagawa nila sa'yo. Hindi na ako papayag na saktan ka nila. Patawarin mo ako kung natagalan ako. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng hinanakit ni Althea ay natunaw at napalitan ng isang pag-unawang masakit. Pareho silang naging biktima. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang dibdib. Anong gagawin natin, kuya? Isang seryosong ekspresyon
Ang bumalik sa mukha ni Miguel, muli niyang pinaandar ang sasakyan. Babalik tayo at babawiin natin ang lahat ng sayo, lahat ng kinuha nila. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang ring lang at may sumagot sa kabilang linya. David, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Nasa akin na siya. Kailangan ko ng tulong mo. Oras na. May kung anong pag-asa ang sumibol sa puso ni Althea. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ngunit habang sila ay bumibiyahe sa gabi, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang pangalan ni Lorenzo ang nasa screen. Isang alon ng takot ang muling bumalot sa kanya. Sa utos ng kanyang kuya, sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Ang boses ni Lorenzo sa kabilang linya ay hindi na pasigaw, kundi mababa, malamig, at puno ng isang bagay na mas nakakatakot, isang tahimik na bagsik. Bumalik ka dito, Althea. Ngayon din. O sisiguraduhin kong sisirain ko ang pangalan ng magaling mong kuya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ang banta ni Lorenzo ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng sasakyan, mas mabigat at mas nakak-suffocating kaysa sa katahimikan na pumalit dito. Para kay Althea, ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pananakot. Iyon ay isang kadena na muling ipinupulupot sa kanyang mga paa. Sa sandaling akala niya ay malaya na siya. Ang pag-aalala para sa kanyang kuya ay isang laso na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang bagong sibol na pag-asa sa kanyang dibdib. Napatingin siya kay Miguel. Ang kanyang mukha ay isang bukas, na aklat ng agam-agam at takot. Kuya, anong gagawin ko? Halos pabulong niyang tanong. Kaya niyang gawin yon. Kilala ko siya. Gagawa at gagawa siya ng paraan para sirain ka. Kalmado si Miguel. Isang kamay niya ay nanatili sa manibela, habang ang isa naman ay marahang tinapik ang nanginginig na kamay ni Althea. Tia, tumingin ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang matakot ka. Gusto niyang isipin mo na wala kang laban. Sa loob ng 3 taon, kinontrol ka niya gamit ang takot. Hindi na ngayon. Hindi na tayo papayag. Ngunit ang mga pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang sarili, sa loob ng maraming taon ay hindi ganoon kadaling gibain. Pero paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung idawit ka niya sa isang bagay na hindi mo ginawa? Handa ako, mabilis na sagot ni Miguel. Handa akong harapin ang anumang ibabato nila. Basta alam kong ligtas ka. Ang tanong ay, Thea, ikaw, handa ka na bang lumaban para sa sarili mo? Ang tanong na yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw o sampal. Ito ba ang gusto niya? Ang habambuhay na tumakbo? Ang habambuhay na magtago sa likod ng takot? Habang siya ay nag-iisip, biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Hindi isang tawag, kundi isang mensahe. Sa pag-aakalang si Lorenzo na naman iyon, binuksan niya ito nang may panginginig. Ngunit ang nakita niya ay mas masahol pa. Isang litrato. Ang luma nilang baul na gawa sa nara, ang nag-iisang baul na naglalaman ng lahat ng alaala ng kanilang mga magulang ay nakabukas at nakakalat ang laman sa maruming sahig ng garahe. Ang mga lumang litrato, ang mga sulat ng kanilang ina, ang paboritong relos ng kanilang ama. Lahat ay itinapon na parang basura. Sa ilalim ng litrato ay may isang maikling mensahe mula kay Lorenzo. Bawat oras na wala ka, isang piraso ng nakaraan mo ang mawawala. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Althea ang nabali. Ang takot na kanina'y gumagapos sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nahahalinhan ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang galit na malamig, matalas,
at nakakapagpalinaw ng isip. Ito ang giyera. At si Lorenzo ay hindi lang sumira ng mga gamit. Sinisira nito ang kaluluwa ng kanyang pagkatao. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinatay ang kanyang telepono. Ang simpleng pagpindot sa power button ay parang isang deklarasyon, isang pagputol. Hinarap niya si Miguel at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging isang matigas at hindi matinag na determinasyon. Simulan na natin, kuya. Dinala siya ni Miguel sa isang maliit at tahimik na opisina sa isang gusali sa Ortigas. Sa loob, isang lalaki ang naghihintay. Nakatayo malapit sa bintana, natanaw ang mga ilaw ng syudad. Nang humarap ito, nakita ni Althea ang isang mukhang kalmado, mga matang matalino, at isang ngiting nagpapahiwatig ng kapanatagan. Althea, siya si Attorney David Santos, pagpapakilala ni Miguel. Dave, ang kapatid ko. Isang karangalan na makilala ka, Althea, sabi ni David. Ang kanyang boses ay malumani. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nang tanggapin ni Althea ang kamay nito, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Isang kislap ng pagiging pamilyar na para bang ang mga matang iyon ay nakita na niya dati sa isang panahong matagal nang nalimot. Isinantabi niya ang pakiramdam at tumango. Salamat sa pagtulong mo. Naupo silang tatlo. Inilatag ni David ang kanilang sitwasyon sa isang paraang direkta at walang paligoy-ligoy. Base sa mga paunang impormasyon mula kay Miguel, nahaharap tayo sa dalawang kaso: psychological abuse at financial fraud. Ang problema, Althea, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang salita mo laban sa salita nila ay magiging mahirap patunayan sa korte. Paano tayo makakakuha ng ebidensya? Tanong ni Althea. Kailangan mong bumalik, sagot ni David. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Nanlamig si Althea. Ang pagbabalik sa bahay na yon naman ay parang pagbabalik sa isang kulungan na kakalaya mo pa lang. Alam kong mahirap, pagpapatuloy ni David, na tila nababasa ang kanyang isip. Pero ito ang pinakamabisang paraan. Kailangan natin ng recording. Isang pag-uusap kung saan aaminin nila, kahit hindi direkta, ang pagkontrol nila sa pera mo o ang pananakit nila sa'yo sa emosyonal na paraan. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang ballpen. Ito ay isang voice recorder, paliwanag niya. Kaya mong itago yan kahit saan. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap. Magpanggap kang nagsisisi, magpanggap kang takot, magpanggap kang sumusuko. Ang ideya ay nakakatakot. Ngunit ang imahe ng mga gamit ng kanyang magulang na nakakalat sa sahig ay bumalik sa kanyang isipan, nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumango siya, ang kanyang desisyon ay buo na. Gagawin ko. Makalipas ang isang oras, muli siyang nasa harap ng malaking gate ng bahay ng mga Del Mundo. Bago siya bumaba, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Mag-iingat ka, Thea. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nakabantay lang ako sa labas. Humugot siya ng malalim na hininga at pumasok sa loob. Nadatnan niya ang pamilya Del Mundo sa sala. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng tagumpay. Naglakad si Althea papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang perpektong imahe ng isang talunan. Enzo, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing nanginginig. Hindi ko na ulitin. Uuwi na ako. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lorenzo. Ngunit si Doña Imelda, na tahimik lang na nagmamasid mula sa kanyang silya, ay tinitigan siya ng may matalas at mapanuring tingin. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang pagkukunwari. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hinawakan nito ang kanyang baba
at itinaas ang kanyang mukha. Pinipilit siyang tumingin dito ng diretsyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng hinala. "At bakit bigla kang naging maamo?" Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Del Mundo kinabukasan ay mas mabigat, mas siksik, at puno ng isang hindi pinangalanang tensyon. Ang bawat sulok ng pamamahay na dati pamilyar sa kanya ay tila may mga matang nakamasid, at ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Althea. Ang kanyang papel ay nagsimula na, isang mapanganib na pagganap sa entablado ng kanyang sariling pagdurusa. Kailangan niyang maging perpekto. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ay guguho. Sa harap ng mapanuring tanong ni Doña Imelda, noong nakaraang gabi, isang sagot na puno ng pagkatalo ang kanyang ibinigay. Sinabi niyang nakausap niya ang kanyang kuya, ngunit napagtanto niyang wala itong maibibigay sa kanya kundi gulo, at ang tanging pamilyang meron siya ay naroon sa bahay na yon. Isang sagot na tila nagbigay kasiyahan sa matanda, bagamat ang pagdududa ay nanatili sa mga mata nito. Kumikislap na parang isang babala. Ang unang pagkakataon para sa kanyang misyon ay dumating sa hapagkainan, sa oras ng hapunan. Ang katahimikan ay binasag ni Katrina na abala sa pagpapakita ng kanyang bagong mamahaling bag. "Isn't it lovely?" sabi nito. Inilapag ang bag sa bakanteng silya sa tabi niya na parang isang tropeyo. "I saw this online and I just had to have it. Buti na lang, the supplementary card you gave me still works, kuya." Ngumiti si Lorenzo, halatang nasisiyahan sa kaligayahan ng kapatid. "Anything for my baby sister." Dito na nakita ni Althea ang kanyang pagkakataon. Gamit ang isang boses na maingat at nag-aalangan, nagsalita siya. "Ang ganda nga, Katrina, pero hindi ba't medyo malaki ang nagastos natin nitong mga nakaraang buwan? Napansin ko lang sa mga bank statement." Biglang bumagsak ang tinidor ni Katrina sa kanyang plato. "At ano naman ang pakialam mo? It's not like it's your money anyway. Technically, lahat ng yan ay pera na ni Kuya Enzo, di ba?" Bago pa man makasagot si Althea, sumingit si Doña Imelda. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. "Katrina, tama na yan. At ikaw naman, Althea, huwag mo nang problemahin ang mga bagay na hindi mo dapat intindihin. Ang pera ay responsibilidad ni Lorenzo. Ang responsibilidad mo ay ang pamamahay na ito." Tumango lamang si Althea at yumuko, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa ballpen na nasa bulsa ng kanyang duster. Sa loob-loob niya, isang maliit na tagumpay ang kanyang naramdaman. Nakuha niya isang malinaw na pag-amin na ang pera niya ay itinuturing na pag-aari ni Lorenzo. Ngunit ang maliit na tagumpay na yon ay may kapalit. Kinagabihan, habang siya ay nag-aayos sa kanilang silid, pumasok si Doña Imelda. Hindi ito kumatok. Dumiretso ito sa kanyang tabi. Ang mga mata ay malamig. "Ibigay mo sa akin ang telepono mo," utos nito. Hindi tanong. "Po? Bakit po?" Naguguluhang tanong ni Althea. Masyado ng maraming gulo ang nangyayari. Sagot ng matanda, inilahad ang palad. "Simula ngayon, ako ang hahawak ng telepono mo. Kung may kailangan kang tawagan, dumaan ka muna sa akin. At limitado na rin ang paglabas mo ng bahay. Para na rin ito sa kapakanan mo. Iha, baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng kapatid mong yon." Walang nagawa si Althea kundi ibigay ang kanyang telepono. Naramdaman niya ang unti-unting paghigpit ng hawla sa kanyang paligid. Ngunit habang papalabas si Doña Imelda, dala ang kanyang telepono, isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Althea sa sandaling tumalikod ito. Ang hindi nila alam, mayroon pa siyang isang lumang telepono, isang modelong di-keypad na nakatago sa ilalim ng mga lumang damit sa pinakailalim na bahagi ng kanyang aparador. Isang relikya mula sa isang buhay
na matagal nang lumipas. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay balot na sa katahimikan at ang tanging maririnig na lamang ay ang malayong ugong ng aircon. Dahan-dahan siyang bumangon. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Lorenzo, na ang paghilik ay tila isang insulto sa katahimikang kanyang hinahanap, bago niya maingat na binuksan ang aparador. Mula sa ilalim ng mga damit na amoy luma at nakaraan, kinuha niya ang maliit na telepono. Ang malamig na plastik nito sa kanyang palad ay parang isang sandata. Sa liwanag na nagmumula sa buwan, nagtipa siya ng isang maikling mensahe para kay Miguel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pinaghalong takot at pananabik. Nakuha ko na ang unang ebidensya. Kailangan kong maibigay sa'yo. Ilang saglit lang, isang liwanag ang kumislap mula sa maliit na screen. Ang sagot ni Miguel ay mabilis at malinaw. Bukas, palengke, 10 a.m., mag-ingat ka. Isang panibagong pagsubok ang nag-abang sa kanya kinabukasan. Ang paghingi ng pahintulot para lumabas ay parang pagdaan sa butas ng karayom. Ngunit sa umagang iyon, habang naglilinis siya malapit sa study room ni Lorenzo, narinig niya ang mga boses na nagtataas mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ito na ang isa pang pagkakataon. Bakit ba kailangan pa nating tiisin ang babaeng yan? Boses yon ni Lorenzo, puno ng pagkainip. Andyan na ang kuya niya. Baka mamaya niyan may gawin pa. Hindi ba pwedeng palayasin na lang natin siya? Ang sagot ni Doña Imelda ay malamig at matalas. Gamitin mo ang utak mo, Enzo. Hanggat wala pa silang ebidensya, nasa atin ang kontrol. Kapag pinalayas natin siya, tatakbo yan sa kuya niya at magkakaroon sila ng dahilan para magsampa ng kaso. Manahimik ka at sumunod sa plano. Kailangan nating ipakita na inaalagaan natin siya, lalo na ngayon. Narinig ni Althea ang paglapag ng isang baso sa mesa. Hayaan mo siyang mag-isip na wala siyang kawala. Ganyan ang laro, anak. Pasensya. Habang nakikinig, idiniin ni Althea ang maliit na butones sa gilid ng ballpen sa kanyang bulsa. Ang bawat salita ay lason na pumapasok sa kanyang tainga, ngunit ito rin ang lason na gagamitin niyang panlaban. Isang matamis na tagumpay ang kanyang naramdaman nang matapos ang pag-uusap nila. Mayroon na siyang pangalawang ebidensya. Dala ang bagong lakas ng loob, hinarap niya si Doña Imelda. Tita, maaari po ba akong mamalengke? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing magalang at mahinahon ang kanyang boses. Gusto ko po sanang ipagluto si Enzo ng paborito niyang sinigang para makabawi po ako sa mga naging pagkukulang ko. Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga matay naniningkit sa pag-aaral. Pagkatapos ng ilang sandaling tila walang katapusan, tumango ito. Sige, pero magpapasama ako sa iyo kay Mang Berto para may tagabuhat ka. Alam ni Althea na hindi para may tagabuhat, kundi para may bantay. Pumayag siya. Ang palengke ay isang magulong mundo ng mga kulay, amoy at tunog. Isang malaking pagkakaiba sa malamig at kontroladong kapaligiran ng mansyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang bawat saglit ay mahalaga. Habang abala siya sa pagpili ng gulay, naramdaman niya ang isang bahagyang pagbunggo sa kanyang likuran. Ay, pasensya na po, Ale, sabi ng isang lalaking nakasombrero at salamin. Nalaglag ang hawak niyang supot ng sitaw. Habang sabay silang yumuko para pulutin ito, isang mabilis na pagpapalitan ang naganap. Ang maliit na memory card mula sa ballpen ay naipasa niya sa palad nito at isang piraso ng kamatis ang iniabot nito sa kanya. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Salamat, sabi ni Althea, hindi tumitingin sa mukha nito. Walang anuman, sagot ni Miguel sa isang binagong boses. Naglakad ito palayo at nawala sa gitna ng maraming tao. Nang makabalik si Althea sa bahay, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit isang pakiramdam ng katuparan ang bumalot sa kanya. Nagawa niya. Samantala, sa opisina ni David Santos,
Ang tensyon ay masasalat. Pinakinggan nilang dalawa ni Miguel ang mga recordings, ang pag-amin ni Katrina, ang mapagmataas na pag-angkin ni Doña Imelda sa pera, at ang malinaw na pag-uusap ng mag-ina tungkol sa kanilang plano. Malakas ito, sabi ni David. Tumatango. Patunay ito ng psychological abuse at ng kanilang intensyon. Pero kailangan pa natin ng isang bagay na tuluyang magigiba sa kanila. Muling kinuha ni David ang isang folder sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang kopya ng kontratang pinirmahan ni Althea. 3 taon na ang nakalipas. Ang dokumentong naglipat ng lahat ng kanyang mana kay Lorenzo. Paulit-ulit na niya itong binasa, hinahanap ang anumang butas. Tiningnan ko ang background ng mga witness sa kontrata. Sabi ni David, ang kanyang mga daliri ay dumudulas sa ibabaw ng papel. Itinuro niya ang isang pangalan sa ilalim. Itong isang to? Si Ricardo Peña. Anong meron sa kanya? Tanong ni Miguel. Lumapit siya para tingnan. Huminga ng malalim si David bago muling nagsalita. Ikinasa niya ang kanyang laptop at ipinakita kay Miguel ang isang public record na kanyang nahanap online. Isang obituaryo. Patay na siya, sabi ni David. Ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. 2 buwan bago pa man mapirmahan ang kontrata. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay ang tanging ilaw sa opisina ni David. Isang malamig na kulay asul na nagbibigay hugis sa 2 seryosong muka sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan na bumalot sa kanila matapos ang pagkatuklas ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi isang katahimikang mabigat, puno ng bigat ng isang kasinungalingang napakatagal nang naitago. Ang obituaryo ni Ricardo Peña ay nanatiling nakatitig sa kanila mula sa screen, isang digital na lapida na sumisigaw ng katotohanan. Falsification of public documents, basag ni David sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalas na parang bubog. Ito na ang konkretong ebidensya ng pandaraya. Hindi na ito salita laban sa salita. Ito ay dokumento laban sa katotohanan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kaibuturan ni Miguel. Hindi ito ang uri ng galit na sumisigaw, kundi ang uri na nanunuot sa buto. Isang galit na naghahangad ng hustisya. Hindi lang sila mga magnanakaw, Dave. Mga kriminal sila, propesyonal. At yan mismo ang kailangan nating alamin, sabi ni David. Muli siyang humarap sa kanyang laptop at nagsimulang magtipa ng mabilis. Kung nagawa nila ito ng ganito kalinis, malamang hindi ito ang kanilang unang pagkakataon. Sa sumunod na ilang oras, ang opisina ay naging isang sentro ng investigasyon. Ginamit ni David ang kanyang mga koneksyon. Tumawag sa ilang mga contact na may access sa mga pribadong record, habang si Miguel naman ay walang pagod na nagsasaliksik sa internet. Hinahalungkat ang bawat sulok ng social media para sa anumang bakas ng nakaraan ng pamilya Del Mundo. At dahan-dahan, isang nakakakilabot na padraw ang nagsimulang mabuo. Ang pangalan ni Doña Imelda ay lumabas, hindi bilang Del Mundo, kundi sa ilalim ng 2 pang magkaibang apelyido. Sa bawat kaso, ang kwento ay halos magkapareho. Isang mayaman at kadalas ay may edad ng lalaki, isang biglaang kasal, at isang maagang pagkamatay dahil sa sakit o aksidente. Ang mga kaso ay hindi umabot sa korte. Lahat ay naayos sa pamamagitan ng malalaking halaga. Iniiwan si Imelda na mas mayaman at mas malinis ang pangalan. Isa siyang mandaragit, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Pinipili niya ang kanyang mga biktima, mga taong mahina, nag-iisa, tulad ni Thea. Ang salitang nag-iisa ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Bigla, ang investigasyon ay naging mas personal. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot dahil sa sakit na dulot nito. Ang eksena
ay malinaw sa kanyang isip. 3 taon na ang nakalipas sa isang coffee shop, siya at si Althea. Ito ang huli nilang matinong pag-uusap. Pinipilit niyang ipaunawa sa kapatid ang kanyang mga agam-agam tungkol kay Lorenzo. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya, Thea. Sabi niya noon. Masyadong perpekto, masyadong magaling magsalita. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang kapatid. Bakit ba ayaw mo akong maging masaya, kuya? Dahil lang ba hindi siya kasing yaman natin? Dahil lang ba hindi siya galing sa pamilyang kilala mo? Bago pa siya makasagot, isang kaibigan ni Lorenzo ang lumapit sa kanilang mesa. Bumati kay Althea at pagkatapos ay bumulong sa kanya. Narinig ko ang balita tungkol sa pagkalugi ng negosyo mo. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-alala. Andyan si Lorenzo para sa kapatid mo. Ang mga salitang iyon ay isang patibong, isang kasinungalingan na nagpinta sa kanya bilang isang inggit na kapatid na nag-aalala lamang sa pera. At gumana ito. Iyon ang huling pagkakataon na tumingin si Althea sa kanya ng may tiwala. Pagkatapos noon, pader na ang humarang sa pagitan nila. Isang pader na itinayo ng mga kasinungalingan ng mga Del Mundo. Ako, bulong ni Miguel sa kasalukuyan, ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Ako ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naging mag-isa. Hinayaan kong itulak nila ako palayo. Hinayaan kong maniwala si Thea na pinabayaan ko siya. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si David. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Hindi paghusga. Hindi mo kasalanan, Miggy. Pareho kayong biktima ng kanilang manipulasyon. Mahinahong sabi ni David. Umupo ito sa tapat niya. Alam mo ba, matagal ko nang kilala si Althea bago pa man dumating ang mga Del Mundo. Napatingin si Miguel, naguguluhan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni David, isang ngamuang ngiting may bahid ng nakaraan. Magkababata kami. Sa lumang bahay ninyo sa probinsya, ako si Davy. Siya naman si Thea. Kami ang laging magkasama sa pag-akyat sa puno ng bayabas ng lola niya. Ang nangiti ay unti-unting nawala. Nang malaman kong siya ang asawa ni Lorenzo Del Mundo at nang marinig ko ang mga bulong-bulungan, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para tulungan siya kapag dumating ang pagkakataon. May utang na loob ako sa kanya. Tinulungan niya akong ipagtanggol ang sarili ko mula sa mga nambubuli noon. Ngayon, ako naman. Ang pagtatapat ni David ay nagbigay ng bagong liwanag sa lahat. Hindi na lamang ito isang kaso para sa isang abogado o isang misyon para sa isang kapatid. Ito ay isang laban para sa isang kaibigan. Habang ang dalawang lalaki ay nakaupo sa gitna ng mga nakakalat na dokumento at masalimuot na emosyon, biglang tumunog ang telepono ni David. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Attorney Santos? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at tunog profesional. Ito ang private investigator na kanyang inupahan. Yes. Speaking. Sagot ni David. Isinignal kay Miguel na makinig. May nahanap kami tungkol sa history ni Doña Imelda. Isang pattern. Pero may isa pa. May lumutang na pangalan na konektado sa kanya at sa isa sa mga dati niyang naulila. Isang babae, katulad ni Althea, at mukhang handa na siyang magsalita. Nagkatinginan si Miguel at David. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa bagong impormasyon. Ang laban na ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala nila. Ang investigator sa kabilang linya ay nagpatuloy at ang huling mga salita nito ay nag-iwan ng isang nakakabinging katotohanan sa loob ng silid. Hindi lang si Althea ang biktima. Ang mga araw sa loob ng mansyon ng mga Del Mundo ay lumilipas na may kakaibang bigat na para bang ang hangin mismo ay naging mas makapal at mas mahirap hingahan. Para kay Althea, ang bawat paggising ay isang paghahara
paghahanda para sa isang giyerang walang sigawan, isang labanan ng mga tingin at pahiwatig. Ang kanyang pagkukunwari ay naging pangalawang balat, isang maskarang isinusuot niya ng may perpektong pag-iingat, habang sa ilalim nito, ang kanyang mga pandama ay mas alerto kaysa dati, naghihintay, nagmamasid. Ang kanyang atensyon ay palaging nakatuon kay Lorenzo. Si Lorenzo ang kaaway, si Lorenzo ang nagplano ng lahat. Iyon ang katotohanang pinanghahawakan niya, ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa mapanganib na larong ito. Ngunit may mga pagkakataon sa mga sandaling hindi inaasahan na nakikita niya ang isang bagay sa kanyang asawa na hindi umaayon sa larawan ng isang henyo ng krimen, isang anino ng kawalan ng katiyakan, isang mabilis na sulyap ng pagkatakot kapag napapagalitan ng ina. Tila ba isa rin itong tau-tauhan sa sarili nitong entablado. Isang hapon, habang si Lorenzo at Katrina ay wala sa bahay, inutusan si Althea ni Doña Imelda na ihanda ang paborito nitong tsaa sa veranda. Ang utos ay simple, ngunit may kasama itong isang pahiwatig na tila ba nais ng matandang makasama siya. Habang nagtitimpla si Althea sa kusina, narinig niya ang pagring ng telepono ni Doña Imelda sa sala. Hindi niya ito pinansin sa una, abala sa pagsusukat ng tamang dami ng asukal. Ngunit ang boses ni Doña Imelda na sumasagot sa tawag ay may kakaibang tono. Isang tonong hindi pa niya narinig dati. Ito ay mababa, may halong pagkayamot at puno ng awtoridad na hindi maikakaila. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kusina, sapat na malapit para marinig ang usapan ng hindi nakikita. "Ano na namang kailangan mo?" bungad ni Doña Imelda sa kausap. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang tatawag dito basta-basta." May ilang sandaling katahimikan habang nakikinig ang matanda. "Pera na naman?" Tumaas ang boses ni Imelda, puno ng iritasyon. "Hindi ka ba marunong maghintay? Ang usapan ay usapan. Kapag naging pinal na ang lahat ng ari-arian ni Althea sa pangalan ni Lorenzo, doon mo palang makukuha ang buong kabayaran mo." Napatigil sa paghinga si Althea. Ang kanyang mga daliri ay nanlamig habang mahigpit niyang hinawakan ang ballpen sa kanyang bulsa. Idiniin niya ang recording button. Nagpatuloy si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mas lalo pang naging mapanganib. "Huwag mo akong pagbantaan. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ang pagpeke sa pirma ng isang patay ay maliit na bagay lang kumpara sa kaya kong gawin sa'yo." Ang bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Althea. Pirma ng isang patay. Ang kontrata. Ang lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang sumunod na sinabi ng matanda ang tuluyang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. "Hayaan mo na si Lorenzo. Huwag mo siyang guluhin," mariing sabi ni Doña Imelda. Isang nakakainsultong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Si Lorenzo, sunod-sunuran lang yon. Magaling lang siyang umarte at magpakitang gilas. Pero wala siyang utak para sa mga ganitong bagay. Ako ang gumawa ng lahat. Mula sa umpisa, ako ang nagplano ng bawat hakbang. Kaya kung mayroon kang dapat kausapin, ako yon at ako lang. Ang sala ay biglang umikot sa paningin ni Althea. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila malambot na gelatin. Hindi si Lorenzo. Hindi kailanman naging si Lorenzo. Ang kanyang asawa, ang lalaking kinamuhian ni Shaya at tinutukan ng lahat ng kanyang galit, ay isa lamang paw sa isang mas malaki at mas masalimuot na laro ng chess. Ang tunay na kalaban, ang reyna na kumokontrol sa lahat ng pyesa, ay ang babaeng nagpapanggap na pangalawang ina niya. Ang takot na kanyang naramdaman ay ibang-iba sa takot niya kay Lorenzo. Ito ay mas malalim, mas nakakparalisado. Dahil ang kalaban niya ay hindi isang mayabang at emosyonal na lalaki. Ang kalaban niya ay isang babaeng walang kaluluwa, isang dalubhasa sa panlilinlang na walang anumang bahid ng konsensya.
Sa sobrang pagkabigla, hindi niya namalayan na nakagawa siya ng isang maliit na ingay nang ang kanyang siko ay tumama sa isang florera sa gilid. Biglang natigil ang pag-uusap sa telepono. "Sino yan?" Matalas na tanong ni Doña Imelda. Mabilis na umayos ng tayo si Althea. Pinilit na pakalmahin ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Lumabas siya mula sa kusina. Dala-dala ang tray ng tsaa. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Pasensya na po, tita. Ako lang po. Handa na po ang tsaa ninyo." Ang mga mata ni Doña Imelda ay parang mga punyal na sumuri sa bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Hinahanap ang anumang senyales ng pagkukunwari. Para kay Althea, ang ilang segundong yon ay mas matagal pa sa 1 taon. Sa wakas, tila nakumbinsi ang matanda. Kinuha nito ang tasa ng tsa. "Dalhin mo yan sa beranda. Susunod ako." Tumango si Althea at nagmamadaling tumalikod. Takot na baka makita ni Imelda ang takot na hindi niya kayang itago sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya papunta sa beranda, ang bawat hakbang ay mabigat. Naintindihan niya na ngayon, mali ang kanilang estratehiya, mali ang kanilang target, at ang kaaway na kanilang binabangga ay mas tuso, mas mapanganib, at mas malupit kaysa sa kanilang inaakala. Pagdating niya sa labas, inilapag niya ang nanginginig na tasa sa mesa. Kinuha niya ang nakatagong lumang telepono mula sa ilalim ng isang paso at mabilis na nagtipa ng mensahe para kay Miguel. Ang kanyang mga daliri ay nagkakamali-mali sa pagmamadali. "Kuya, mali tayo. Mali ang lahat." Nang handa na siyang bumalik sa loob, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo roon si Doña Imelda. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa malayo. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito habang nakangiti ng nakakatakot ay direktang nakatutok sa kanya. "Alam mo, Althea," simula ng matanda, ang boses ay kalmado na parang tubig sa isang lawada. "May pakiramdam ako na may tinatago ka sa akin." Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Althea. Nag-iiwan ng kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, isang bagong uri ng katatagan ang nagsimulang tumubo. Ang pagkatuklas na si Imelda ang tunay na kalaban ay nakakatakot. Oo, ngunit nagbigay rin ito ng kalinawan. Ang kalaban ay may pangalan na ngayon, may mukha, at hindi na isang malabong anino lamang. Pinilit ni Althea na ngumiti, isang nangiting kasing inosente ng isang tupa. "Po, tita, wala po akong itinatago. Ano po bang ibig ninyong sabihin?" Tinitigan siya ni Imelda ng ilang sandali pa. Ang mga mata nito ay nanunuri bago ito tumawa ng mahina. "Wala naman, iha. Huwag mo nang isipin. Halika, samahan mo akong magtsaa." Ang sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Althea. Umupo siya roon, nakikinig sa mga walang kwentang kwento ni Imelda tungkol sa mga kaibigan nito, tumatango at sumasang-ayon habang ang tanging gusto niyang gawin ay tumakbo at sumigaw. Ang bawat segundo kasama ang babae ay parang paglalakad sa isang minahan, isang maling hakbang at sasabog ang lahat. Nang sa wakas ay makahanap siya ng pagkakataong makatakas, dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid. Ang mensahe mula kay Miguel ay naghihintay na sa kanyang lumang telepono, isang sagot sa kanyang naunang babala. "Simbahan ng Baklaran, bukas, 3 p.m. Mag-isa ka lang." Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan na kailangan niyang magsimba. Isang bagay na hindi tinutulan ni Imelda, marahil ay iniisip na ito ay bahagi ng kanyang pagiging maamong manugang. Ngunit sa bawat hakbang niya palabas ng bahay, naramdaman niya ang mga mata ng mga katulong, ang tingin ng gwardiya sa gate. Lahat ay tila mga espiya ng reyna. Ang simbahan ng Baklaran, kahit sa gitna ng hapon, ay isang santuwaryo ng katahimikan at pananampalataya.
Isang lugar kung saan ang mga bulong ng dasal ay humahalo sa amoy ng mga kandila. Doon, sa isa sa mga pinakalikod na upuan, sa gitna ng mga anino, nakita niya ang pamilyar na likod ng kanyang kuya. Umupo si Althea sa tabi niya. Walang nagsalita sa una. Hinayaan nilang ang sagradong katahimikan ng simbahan ang maging tulay sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, inilabas ni Miguel ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Ito ay isang kupas na larawan nilang dalawa noong mga bata pa sila. Nakangiti habang magkaakbay, ang kanilang mga mata ay puno ng inosenteng saya. Naalala mo ba ito? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mahina. Tumango si Althea, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Fiesta sa probinsya. Nanalo ka sa palusebo at ibinili mo ako ng cotton candy. Pagkatapos noon, pagpapatuloy ni Miguel, sinabi mo sa akin na kahit anong mangyari, ako ang magiging superhero mo. Ibinalik niya ang tingin sa altar. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa pagsisisi. Pero binigo kita, Thea. Noong panahon na pinakakailangan mo ako, wala ako. Ito na ang pagkakataon. Hinawakan ni Althea ang kamay ng kanyang kapatid. Hindi, kuya. Hindi mo ako binigo. Pareho tayong binigo ng mga kasinungalingan nila. Inilahad ni Miguel ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kaibigan ni Lorenzo na nagpakalat ng tsismis, ang mga mensaheng ipinadala sa kanya na pineke para magmukhang galing kay Althea na nagsasabing huwag na siyang guluhin. Bawat detalye ay isang piraso ng isang masalimuot na bitag na maingat na inilatag ng pamilya Del Mundo upang paghiwalayin sila. Habang nakikinig si Althea, ang mga huling piraso ng galit at hinanakit sa kanyang puso ay unti-unting natunaw, na parang yelong natutunaw sa ilalim ng sikat ng araw. Pinalitan ito ng isang malalim na pag-unawa at isang pagmamahal na mas matibay pa kaysa dati. Ang sugat na matagal nang namamagitan sa kanila ay nagsimulang maghilom. Kuya, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Wala kang kasalanan at wala rin akong kasalanan. Ang tanging kasalanan natin ay naging masyado tayong mapagtiwala. Sa isang lugar na sagrado, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga santo, nagyakap ang magkapatid. Isang yakap na puno ng pagpapatawad. Isang yakap na nagsasara sa isang kabanata ng kalungkutan at nagbubukas ng bago. Isang yakap na nagsasabing, hindi na tayo mag-iisa. Nang maghiwalay sila, isang bagong apoy ang nag-aalab sa mga mata ni Althea. Hindi na ito ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng determinasyon. Kailangan nating baguhin ang plano, sabi niya. Kung si Imelda ang utak, kailangan nating pasukin ang mundo niya. Kailangan kong mapalapit sa kanya, makuha ang tiwala niya. Ang mukha ni Miguel ay nagpakita ng matinding pag-aalala. Thea, masyadong mapanganib yan. Alam na niyang may itinatago ka. Isang maling galaw mo lang. Alam ko. Putol ni Althea sa sasabihin niya. Ang kanyang boses ay matatag. Pero ito na ang tanging paraan. Hindi natin siya matatalo sa pagtatago sa dilim. Kailangan nating dalhin ang laban sa liwanag sa teritoryo niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang kuya. Ang kanyang tingin ay hindi matinag. Ito na ang laban ko, kuya, at handa na akong lumaban. Ang desisyon sa kanyang mga mata ay pinal at hindi na mababago. Alam ni Miguel na wala na siyang magagawa para pigilan ito. Tumango siya, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya, isang pagtanggap sa katapangan ng kanyang nakababatang kapatid. Nang gabing iyon, pagbalik ni Althea sa mansyon, hinanap niya si Doña Imelda. Natagpuan niya ito sa study, nagbabasa ng isang libro. Huminto siya sa may pintuan, kumatok ng marahan at naghintay. Nang mag-angat ng tingin ang matanda, lumapit si Althea. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagsisisi at pag-aalala.
Tita, pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina. Tama po kayo. May gusto po akong sabihin sa inyo. Tungkol po ito. Tungkol po ito kay Kuya. Ang study ni Doña Imelda ay isang silid na bihirang pasukin ni Althea. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay nangingibabaw at ang bawat muebles ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at kontrol. Isinara ni Imelda ang librong binabasa at ipinatong ang kanyang salamin sa mesa. Itinuon niya ang buong atensyon kay Althea. Ang kanyang mga mata ay parang isang mangangasong naghihintay sa kilos ng kanyang biktima. "Maupo ka, Althea," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit nag-uutos. "Ano ang tungkol sa kuya mo?" Humugot ng malalim na hininga si Althea bago magsalita. Sinisiguradong ang bawat salita ay may tamang timpla ng takot at katapatan. "Tita, nagkita po kami. Sa simbahan." Sinadya niyang aminin ang isang maliit na katotohanan para pagtakpan ang isang mas malaking kasinungalingan. Pinipilit niya po ako. Sinasabi niya na dapat ko raw bawiin ang lahat ng ari-arian ko kay Enzo. May abogado na raw po siyang kasama. Pinagmasdan ni Imelda ang reaksyon ni Althea. Hinahanap ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Sabi niya po, kung hindi ako susunod sa kanya, gagawa siya ng paraan para masira ang pamilya natin. Pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Natatakot po ako, tita. Ayoko po ng gulo. Ang gusto ko lang po ay manatili dito. Kasama kayo. Kasama si Enzo." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Althea ang nangyari. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Hindi ito isang tawa ng saya, kundi isang tawa ng pagkaaliw. "Alam ko na," sabi nito. "Alam kong hindi titigil ang kapatid mo. Pero magaling ka, Althea. Magaling ka at sa akin ka unang lumapit." Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang balikat. Ang paghawak ay hindi magiliw, kundi may posesibong diin. "Kung ganoon, maglaro tayo." Bigyan mo siya ng mga impormasyon na gusto niyang marinig. Mga maliliit na detalye na hindi makakasama sa atin. Ipaisip mo sa kanya, nakakampi ka niya. At kapag nakuha na natin ang buong tiwala niya, doon natin siya sisirain. Napatanga si Althea. Ang plano niya ay gumana ng mas maigi kaysa sa inaasahan niya. Ngayon, opisyal na siyang isang double agent sa sarili niyang misyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang dobleng laro. Nagkakaroon ng mga legal meeting si Althea kasama si David Santos na may basbas ni Doña Imelda sa paniniwalang si Althea ay kumukuha ng impormasyon para sa kanila. Ang mga pagpupulong na ito ay ginaganap sa mga pampublikong lugar tulad ng mga coffee shop para magmukhang lehitimo at para na rin sa seguridad ni Althea. Sa isa sa kanilang mga pagpupulong, habang abala si Althea sa pag-uulat ng mga pekeng impormasyon na ibinigay sa kanya ni Imelda, napansin niya ang paraan ng paghawak ni David sa kanyang tasa ng kape. Isang partikular na kilos kung saan ang kanyang hinliliit na daliri ay bahagyang nakaangat. Isang maliit na detalye, ngunit bigla itong nagbukas ng isang bintana sa kanyang isipan. Isang bintana papunta sa isang malayong hardin ng kanyang kabataan. "May problema ba, Althea?" tanong ni David. Napansin ang kanyang pagkatulala. "Wala. May naalala lang ako," sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa kamay ni David. "May kaibigan ako dati. Noong bata pa ako. Ganyan-ganyan din siya humawak ng baso. Sabi ng lola ko, pangmaharlika daw ang kilos na yon. Palagi namin siyang tinutukso dahil doon." Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni David. Isang nangiting hindi nakarating sa kanyang mga mata, na tila may itinatagong alaala. Hindi siya sumagot. Sa halip ay ibinalik ang usapan sa kanilang kaso. Inabutan niya si Althea ng isang bagong ballpen. "Mas bago ang modelong ito," sabi niya.
Mas malinaw ang audio. Ingatan mo. Ngunit ang isip ni Althea ay hindi na nakatuon sa ballpen. Ang imahe ng isang batang lalaki na payat at palaging may gasgas sa tuhod ay biglang lumitaw sa kanyang alaala. Isang batang lalaki na tinatawag niyang, "Davy!" Bulong niya, halos hindi marinig. Biglang nag-angat ng tingin si David. Ang kanyang pagkakalma ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagkabigla na hindi niya naitago. Ang pagtawag ni Althea sa pangalang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa pagitan nila. "Paano mo?" Panimula ni David. Ang kanyang boses ay tila natuyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap nawala ang abogado at ang kliyente. Ang naroon na lang ay dalawang dating magkaibigan, pinaghiwalay ng panahon ngunit muling pinagtagpo ng isang mapait na tadhana. Ang mga matang iyon, alam na niya ngayon kung bakit tila pamilyar ang mga iyon sa kanya mula pa sa simula. "Davy, ikaw nga," sabi ni Althea, isang halo ng gulat at hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman niya. "Ikaw si David, hindi ako makapaniwala." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni David, isang pagtanggap na ang lihim na matagal niyang itinago ay nabunyag na. "Oo, Thea, ako nga," pag-amin niya. "Hindi ko sinabi sa'yo kaagad dahil ayokong madagdagan ng iniisip mo. Kailangan mong mag-focus sa laban na ito. Pero oo, mula pa noong una, alam kong ikaw yan." Ang pagkatuklas na ito ay nagdala ng isang bagong init at kulay sa kanilang mga pagpupulong. Ang relasyon na dati formal at propesyonal ay nagkaroon ng lalim ng personal na koneksyon. Sa gitna ng panganib at pagkukunwari, ang muling pagkikita sa isang kaibigan mula sa nakaraan ay parang isang sinag ng araw sa isang madilim na selda. Nagbibigay ito kay Althea ng isang uri ng lakas na hindi niya inaasahan. Ngunit habang ang atensyon niya ay nahahati sa pagitan ng paglalaro kay Imelda at sa muling pagbuo ng pagkakaibigan nila ni David, may isang pares ng mga mata sa loob ng mansyon, ang tahimik na nagmamasid, mga matang puno ng laso ng selos at pagdududa. Si Lorenzo, na matagal nang isinantabi sa laro bilang isang simpleng tau-tauhan, ay nagsimulang makaramdam ng pagkairita. Napapansin niya ang dalas ng pag-alis ni Althea para sa mga legal meeting. Napapansin niya ang bahagyang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa, isang kislap sa mga mata nito na matagal nang nawala, isang kumpiyansa sa sarili na hindi niya pa nakikita dati. Para sa kanya, ang dahilan ay malinaw. Ang abogado, ang lalaking iyon na kasama ng kuya ni Althea. Isang hapon, habang paalis si Althea, dala ang kanyang bag. Sinundan siya ng tingin ni Lorenzo hanggang sa makalabas ito ng pinto. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Gamit ang isang duplicate na susi, pumasok siya sa kanilang silid. Kinuha niya ang isa sa mga bag na bihirang gamitin ni Althea at inilagay sa loob nito ang isang maliit at itim na aparato, isang GPS tracker. Kinagabihan, habang si Althea ay nag-aayos ng kanyang mga gamit, kinuha ni Lorenzo ang bag na may tracker. "Babe, mukhang mas bagay itong bag na to sa susuotin mo bukas," sabi niya. Ang kanyang bandang ngiti ay kasing peke ng kanyang pagmamahal. Walang kamalay-malay si Althea sa patibong. Kinuha niya ang bag at nagpasalamat. Iniisip na ito ay isang bihirang pagkakataon ng kabaitan mula sa kanyang asawa. Ang hindi niya alam, ang bag na yon ay hindi isang regalo, kundi isang tanikala. Isang tanikala na maglalantad sa kanyang dobleng laro at magdadala sa kanya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang sikat ng araw kinabukasan ay may dalang isang mapanlinlang na init, isang pangako ng isang magandang araw na hindi kailanman darating. Para kay Althea, ito ay isang araw ng pananabik, isang mahalagang araw. Ayon sa impormasyong nakuha ni David mula sa isa pang biktima ni Imelda,
May isang ledger na itinatago ang matanda sa isang tagong safe sa loob ng study. Isang aklat na naglalaman ng lahat ng detalye ng mga transaksyon at pandaraya nito sa mga nakaraang taon. Iyon ang huling piraso na kailangan nila, ang sandatang tuluyang magpapabagsak sa Reyna. Ang plano ay simple. Habang nasa labas si Althea para sa kanyang lingguhang meeting kay David, si Miguel ay papasok sa mansyon sa tulong ng isang security guard na naging kakampi nila para hanapin at kunan ng litrato ang ledger. Ang meeting ni Althea ang magsisilbing pain para ilayo ang atensyon ng lahat, lalo na ni Imelda. Suot ang damit na pinili niya kagabi. Dala ang bag na regalo ni Lorenzo. Umalis si Althea nang may matamis na paalam sa kanyang biyenan. Mag-iingat ka, iha, sabi ni Imelda, isang ngiti ang nasa labi. Alamin mong mabuti ang mga plano nila. Sa coffee shop, nagkita sila ni David. Ngunit imbes na ang karaniwang pag-uusap, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay mas mataas. Hinihintay nila ang hudyat mula kay Miguel. Samantala, sa isang van na nakaparada ilang kanto, mula sa mansyon, minomonitor ni Lorenzo ang bawat galaw sa kanyang telepono. Ang isang pulang tuldok na kumakatawan kay Althea ay malinaw na nakapako sa lokasyon ng coffee shop. Ngunit hindi iyon ang nagpainit ng kanyang ulo. Ang nagpainit ng kanyang ulo ay ang pagiging kampante ni Althea. Ang pag-aakalang kaya nitong lokohin siya. Nang makatanggap ng text si David mula kay Miguel na nagsasabing, "Clear," naramdaman ni Althea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Malapit na. Napakalapit na nila sa katapusan. Ngunit ang hindi nila alam, iyon din ang simula ng kanilang pinakamalaking pagkakamali. Isang oras ang lumipas, isang text mula kay Miguel ang dumating. "Nahanap ko na. Papalabas na ako." Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Althea at David. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Biglang tumunog ang telepono ni Althea. Si Lorenzo. "Umuwi ka na," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kakaibang kalmado. "May sorpresa kami para sa'yo ng mommy." Bago pa makasagot si Althea, ibinaba na nito ang tawag. Isang malamig na kilabot ang gumapang kay Althea. "May mali," sabi niya kay David. "Kailangan ko nang umuwi." "Mag-iingat ka, Thea," sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pagdating ni Althea sa bahay, ang kapaligiran ay mabigat na parang may paparating na bagyo. Nakaupo sa sala si Doña Imelda at si Lorenzo. Sa gitna ng kanilang mesang gawa sa salamin, nakakalat ang isang serye ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Althea at si Miguel sa palengke. Si Althea at si David sa coffee shop, nagtatawanan. Si Althea na may inaabot na kung ano sa isang lalaking nakasombrero. "Mga sinungaling!" sigaw ni Lorenzo. Tumayo ito at hinagis ang mga litrato sa sahig. Ang kanyang muka ay nababalot ng galit na dulot ng nasaktang ego at selos. "Akala mo maloloko mo kami? Akala mo hindi namin alam ang mga ginagawa mo sa likod namin?" Ngunit hindi si Lorenzo ang tinitingnan ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Imelda, na nanatiling kalmado. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Ang galing mong umarte, Althea," sabi ni Imelda. Sa wakas, ang kanyang boses ay walang emosyon. Halos maniwala na ako. Halos. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Pero palagi akong may nararamdamang mali. Kaya nag-imbestiga ako. Bigla, sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Althea, hinablot ni Imelda ang bag na bigay ni Lorenzo. Ibinuhos nito ang laman sa sahig. At mula sa mga gamit ni Althea, kinuha nito ang ballpen na bigay ni David. Walang pag-aalinlangan. Ibinato ni Imelda ang ballpen sa pader. Isang maliit na tunog ng pagkabali ang narinig. At kasunod noon ay ang katahimikan. Ang kanilang sandata, ang kanilang ebidensya, ay nawasak sa isang iglap. Patibong lang ang lahat ng ito, hindi ba? Pagpapatuloy ni Imelda,
Ang kanyang boses ay nagiging mas matalas. Ang paglapit mo sa akin, ang pagkukunwari mong kakampi ka namin, lahat ay para makuha ang tiwala ko. Napaatras si Althea, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Tapos na ang laro, nahuli na siya. At ang kapatid mo, dugtong ni Imelda, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam mo ba kung gaano kadali para sa akin na sirain siya? Isang tawag lang sa mga koneksyon ko, isang maliit na pakete ng ipinagbabawal na gamot na ilalagay sa kanyang sasakyan. Isang tawag ko lang, Althea, bulok na ang kapatid mo sa kulungan habang buhay. Ang banta ay hindi na isang simpleng pananakot. Sa mga mata ni Imelda, nakita ni Althea ang kasiguraduhan. Kaya nitong gawin. Inilapag ni Imelda ang isang dokumento at isang pluma sa mesa. Bibigyan kita ng 24 na oras. Pipirmahan mo ang isang kasulatan na nagsasabing voluntaryo mong ibinibigay ang lahat at na binabawi mo ang anumang reklamo. Pagkatapos, aalis ka sa syudad na ito at hindi na magpapakita kailanman. Gawin mo yan at makakalimutan ko ang lahat ng ito. Hindi mo gagawin. At bukas, mababasa mo ang pangalan ng kuya mo sa balita. Naiwang mag-isa si Althea sa sala, napapaligiran ng mga nagkalat na litrato ng kanyang pagkakanulo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng panganib na kanyang sinuong ay nauwi sa wala. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang lumang telepono at tinawagan si Miguel. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang sinasabi niya ang lahat. Kuya, patawad, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nahuli na nila ako. Patawarin mo ako. Kailangan kong sumuko. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Sa kanyang harapan ay ang mesa, at sa ibabaw nito, ang dokumentong magiging katapusan ng kanyang laban, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan, kinuha niya ang pluma, ang kanyang kamay ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo, at inilapit ito sa papel kung saan siya pipirma. Ang umaga ay dumating hindi bilang isang pangako ng panibagong simula, kundi bilang isang tagapaghatid ng isang hindi maiiwasang katapusan. Ang mansyon ng mga Del Mundo ay naliligo sa ginintuang sikat ng araw, ngunit sa loob, ang hangin ay malamig at walang buhay na parang isang marangyang libingan. Para kay Althea, ang bawat segundo ay isang mabagal na pagtulo ng buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. Ang kanyang mukha sa salamin ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang kislap. Isang perpektong larawan ng isang taong sumuko na sa laban. Tanghali, tinipon siya ni Doña Imelda sa sala, kasama si Lorenzo, si Katrina, at ang kanilang abogado, isang lalaking may malamig na mga mata at peking ng ngiti. Ang dokumento ay muling inilatag sa mesa. Ito na ang sandali ng kanilang tagumpay. Handa ka na ba, Althea? Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maitagong kasiyahan. Tumango si Althea, hindi nagsasalita. Bawat kilos niya ay mabagal, bawat hininga ay mababaw. Lumapit siya sa mesa. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa labi ni Lorenzo, ang pag-ismid ni Katrina. Sila ang mga nanalo. Siya ang talunan. Iyon ang kwentong isinulat nila para sa kanya. Kinuha niya ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang nanginginig na kamay ay parang bigat ng buong mundo. Isang taksil na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Isang luha para sa lahat ng nawala, para sa lahat ng sakit. Itinapat niya ang dulo ng pluma sa papel, sa linya sa itaas ng kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim, handa nang isulat ang huling salita ng kanyang pagkagapi. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Hindi isang katok. Ang malaking pintuan ng mansyon
ay bumukas ng malakas. Lumilikha ng isang ugong na tila yumanig sa buong kabahayan. Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Miguel at si David. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa likod nila ay may dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na pagbabago sa kapangyarihan sa loob ng silid. Anong kabastusan ito? Galit na tanong ni Doña Imelda. Mabilis na tumayo. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Mga gwardiya. Ngunit walang gwardiyang dumating. Naglakad si Miguel papasok. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang matinding emosyon. Hindi siya tumingin kay Althea. Sa halip ay diretso kay Imelda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting puno ng kahulugan. Naghahanda kayo ng isang selebrasyon? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sayang, mukhang kailangan ninyong ipagpaliban. Ano ang ibig mong sabihin? Singal ni Lorenzo. Sinusubukang magpakita ng tapang. Wala kayong karapatang pumasok dito. Sa tingin ko, meron. Kalmadong sagot ni David, itinaas ang isang opisyal na dokumento. Isang search warrant at isang warrant of arrest para sa buong pamilya. Del Mundo. Isang tawa ang kumawala kay Imelda. Isang tawang mapagmataas at puno ng pag-insulto. Warrant? Para saan? Saan ang ebidensya ninyo? Ang nag-iisa ninyong pag-asa? Itinuro nito ang basag na ballpen na nasa isang basurahan sa gilid. Dito na ngumiti si Miguel ng malapad. Ang ballpen? Tanong niya. Iyon. Isa lang yung pain, Doña Imelda. Isang pain na buong-buo ninyong kinagat. Lumapit siya sa isang malaking orasan na nakasabit sa pader. Akala niyo ba talaga na ganoon kami kahina? Na sa isang simpleng ballpen lang namin ilalagay ang lahat? Mula sa likod ng orasan, kinuha niya ang isang maliit na kamera. Itinuro niya ang isang plorera sa isang sulok, ang isang picture frame sa ibabaw ng piano. Ang mga mata at tainga namin ay nasa lahat ng dako, sa loob mismo ng pamamahay ninyo. Ang kulay sa mukha ni Imelda ay biglang nawala. Ang kanyang pagkakalma ay nagsimulang magpakita ng lamat. Akala niyo kayo ang huling hahalakhak? Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng bagsik. Pwes, pakinggan natin ang sarili ninyong mga salita. Inilabas ni David ang isang tablet at ikinonekta ito sa malaking telebisyon sa sala. At sa isang pindot, ang screen na kanina'y itim ay nagliwanag. Ang lumabas ay isang pamilyar na eksena, ang sala kung saan sila nakatayo. Kuha mula sa isang mataas na anggulo. At ang bida sa palabas ay si Doña Imelda mismo. Sa eksena kung saan niya binantaan si Althea. Ang kanyang boses, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa buong silid. Isang tawag ko lang, Althea. Bulok na ang kapatid mo sa kulungan habang buhay. Ang mga bisitang inimbitahan ng pamilya para saksihan ang tagumpay nila ay napanganga. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang abogado ng mga Del Mundo ay dahan-dahang umatras na tila nais di umanong madamay. Si Katrina ay sumigaw sa pagtanggi. Si Lorenzo ay napaluhod, ang kanyang pagkalalaki ay biglang naglaho, napalitan ng isang desperadong pagmamakaawa. Hindi totoo yan. Patawarin niyo kami. Ngunit si Imelda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit at pagkatalo. Ang reyna ay natalo sa sarili niyang laro. Lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga kamay ni Lorenzo, pagkatapos ay kay Katrina, at sa huli, kay Doña Imelda, ay ang pinakamatamis na musikang narinig ni Althea sa loob ng 3 taon. Habang hinihila palabas si Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw kay Althea. Ang mga mata na dati nagdudulot ng takot ay ngayon walang epekto. Puno ito ng puot, ngunit ang kapangyarihan nito ay wala na. At sa huling pagkakataon,
Bago tuluyang tumalikod ang matanda, isang bagay ang ginawa ni Althea. Ngumiti siya. Hindi isang ngiti ng paghihiganti, kundi isang ngiti ng kalayaan. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na. Ang huling halakhak ay hindi malakas. Ito ay tahimik, panloob, at para lamang sa kanya. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang katahimikan na naiwan sa mansyon matapos ang pag-alis ng mga pulis at ng pamilya Del Mundo ay ibang-iba sa katahimikang kinasanayan ni Althea. Hindi ito ang katahimikang mabigat at puno ng takot, kundi isang katahimikang magaan, maluwag, at nagbibigay daan sa paghinga. Ito ang tunog ng kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang bahay na nagsilbing kanyang hawla ay muling naramdaman na parang isang tahanan. Sa sala, naiwan silang 3, si Althea, si Miguel, at si David. Walang nagsasalita. Hinahayaan ang bigat ng mga kaganapan na dahan-dahang lumubog. Ang mga nagkalat na litrato sa sahig at ang dokumentong hindi napirmahan sa mesa ay mga tahimik na saksi sa isang giyerang katatapos lamang. Si Althea ang unang gumalaw. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat isang litrato, ang mga larawan ng kanyang pagkukunwari. Ngunit imbes na itapon, inipon niya ang mga ito at inilagay sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, kinuha niya ang dokumento at sa harap ng kanyang kuya at ni David, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito ng pagkatalo ng kanyang mga kaaway. Ang simpleng kilos na yon ay isang ritual, isang pagpapalaya sa huling tanikala ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, ang balita ay sumabog. Ang pangalan ng pamilya Del Mundo, na dati simbolo ng yaman at impluwensya, ay ngayon simbolo na ng iskandalo at pandaraya. Ang mga mukha nila ay nasa lahat ng dyaryo at telebisyon. Habang pinapanood ni Althea ang balita sa TV, wala siyang naramdamang saya o paghihiganti. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan. Tapos na. Totoong tapos na. Ang mga sumunod na araw ay ginugol sa paglilinis. Hindi lang paglilinis ng bahay, kundi paglilinis ng buhay. Tinulungan siya ni Miguel at David na ayusin ang lahat. Pinalitan nila ang mga lock ng pinto. Ipinatanggal nila ang lahat ng muebles na binili ng mga Del Mundo. Iniiwan lamang ang mga gamit na orihinal na pag-aari ng kanyang mga magulang. Bawat bagay na inalis ay parang isang masamang alaala na itinapon. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa bodega, nakita ni Althea ang baul na gawa sa nara. Ang mismong baul na nasa litratong ipinadala sa kanya ni Lorenzo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, ang mga gamit ng kanyang mga magulang ay nakakalat pa rin. Isang paalala ng kalupitan na kanyang naranasan. Umupo siya sa sahig at sinimulang ayusin ang mga ito, isa-isa. Ang mga lumang litrato, ang mga sulat. Hinawakan niya ang relos ng kanyang ama, ang kwintas ng kanyang ina. At sa pagkakataong yon, sa gitna ng alikabok at mga anino ng nakaraan, umiyak siya. Ngunit hindi ito ang iyak ng isang biktima. Ito ang iyak ng isang survivor. Isang iyak ng pasasalamat para sa lakas na ibinigay sa kanya upang malagpasan ang lahat. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Si Miguel, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Umupo ito sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. "Naaalala mo, kuya?" sabi ni Althea pagkatapos ng ilang sandali. Ang boses ay bahagyang paos. Sabi ni Papa, ang baul na ito daw ang ating time capsule. Andito daw lahat ng kayamanan natin. At andito pa rin, sagot ni Miguel ngumiti. Ang tunay na yaman, Thea, hindi mananakaw. Sa kabilang banda, si David naman ang naging abala sa pag-aayos ng lahat ng legal na aspeto. Binaliktad niya ang lahat ng kontrata, ibinalik ang lahat ng ari-arian,
sa pangalan ni Althea. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagpirma ng mga dokumento, naiwan silang dalawa sa study. "Ito na ang huli," sabi ni David. Inilapag ang huling folder sa mesa. "Opisyal na! Lahat ng ito ay sayo na ulit." Tumingin si Althea sa mga papel, pagkatapos ay kay David. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Davy." "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni David. Isang sinserong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Bayad na ako. Noong araw na tinulungan mo akong itaboy yung mga batang nagnakaw ng baon ko sa ilalim ng puno ng bayabas." Nagtawanan sila, isang tawang magaan at puno ng mga alaala. Nawala na ang abogado at ang kliyente. Ang naiwan ay sina Davy at Thea. "Gusto kong magsimula ulit, Davy," sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Pero hindi dito. Masyadong maraming masamang alaala sa bahay na ito." "Kung ganoon," sabi ni David, "saan mo gustong magpunta?" Nag-isip si Althea. Saan nga ba? Saan nagsisimula ang isang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay? Kinabukasan, isang malaking truck ang dumating. Ang laman nito ay hindi mga bagong gamit, kundi mga kahon. Si Althea, sa tulong ni Miguel at David, ay nagsimulang mag-empake. Hindi lahat. Tanging ang mga bagay na mahalaga, ang mga bagay na may kwento, ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Ang huling bagay na kanyang inilagay sa isang kahon ay ang isang malaking box ng mga damit at gamit na binili sa kanya ni Lorenzo. Hindi niya ito isinama. Sa halip, tinawag niya ang isang charity at ipinadonate ang lahat ng iyon. Habang paalis ang truck ng charity, naramdaman ni Althea ang isang huling paglaya, isang simbolikong pagtatapon sa lahat ng bahid ng pamilya Del Mundo sa kanyang buhay. Nakatayo silang tatlo sa harap ng ngayong halos walang laman ng mansyon. Ang bahay ay hindi na isang hawla, hindi na rin isang tahanan. Isa na lamang itong istruktura, isang gusaling iiwanan niya. Nilapitan siya ni David. Dahan-dahan, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay magaan, magalang, ngunit puno ng init. "Handa ka na bang magsimula muli?" tanong nito. Tumingin si Althea sa mukha ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sa kanyang kapatid na nakangiti sa kanila. Sa wakas, tumingin siya sa daan sa kanyang harapan, isang daan na patungo sa isang hindi pa natutukoy na kinabukasan. Ngumiti siya, isang ngiting tunay at nagmumula sa puso. "Oo," sagot niya. "Handang-handa na ako." Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at maulap na panahon ng pagsubok ay napalitan na ng isang mainit at maliwanag na umaga. Ang pagbabago ay hindi lamang sa panahon, kundi maging sa buhay ni Althea. Ang mansyon sa Quezon City ay naibenta na, isang saradong kabanata na hindi na niya kailanman binalikan. Sa halip, pinili niyang bumalik sa kanilang lumang bahay sa probinsya, isang bahay na mas maliit, ngunit 100 beses na mas mayaman sa masasayang alaala. Dito, sa gitna ng mga puno ng prutas at sariwang hangin, muli niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang negosyong iniwan ng kanilang mga magulang, isang maliit na farm at isang bed and breakfast, ay muli niyang binuhay. Ang Althea na dati takot magdesisyon para sa sarili, ay siya na ngayong namumuno sa mga meeting, nakikipag-usap sa mga supplier, at nagbibigay ng direksyon sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa paglilinis at pagsisilbi, ay ngayoy abala sa pag-aalaga ng mga halaman at sa pagtatanim ng mga bagong pangarap. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa mga panauhin, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si David, nakasandal sa hamba ng pinto, isang nangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang seryosong abogado doon na nakasalamin, kundi si Davy na nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang mukha ay mas panatag at mas masaya.
Mukhang kailangan mo yata ng tulong dyan, sabi nito. Baka ikaw ang kailangan ng tulong, biro ni Althea. Baka malimutan mo na kung paano humawak ng dokumento sa sobrang dalas mo dito tuwing Sabado. Lumapit si David at kumuha ng isang rosas. Paano ko naman malilimutan? Lalo na't ang pinakamahalaga kong kliyente ay andito. Ang relasyon nila ay namukadkad na parang mga bulaklak sa hardin ni Althea. Dahan-dahan, natural, at walang anumang pilitan. Ito ay isang pag-ibig na itinayo, hindi sa mga naglalakihang pangako o sa mga dramatikong eksena, kundi sa mga tahimik na sandali, sa pag-inom ng kape sa umaga, sa paglalakad sa tabing dagat tuwing hapon, at sa mga kwentuhang walang katapusan sa ilalim ng mga bituin. Ito ay isang pag-ibig na nagpapagaling. Nang araw na yon, bago ang paglubog ng araw, dinalaw ni Althea ang puntod ng kanyang mga magulang. Dati, pumupunta siya roon para umiyak at humingi ng tawad. Ngayon, umupo siya sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmol at ngumiti. "Mapa," bulong niya. "Okay na po ako. Masaya na po ako." Walang luha, tanging isang pakiramdam ng pasasalamat. Sa wakas, napatawad na niya ang kanyang sarili. Pagbalik niya sa bahay, ang amoy ng inihaw na pagkain ang sumalubong sa kanya. Sa hardin, naabutan niya si Miguel na abala sa pagpapaypay sa ihawan, habang si David naman ay naghahanda ng mesa. Ang dati sirang-sirang hardin ay ngayon puno na ng buhay. May mga bagong tanim na gulay at mga parol na nagbibigay ng mainit na liwanag. "Tamang-tama ang dating mo," bati ni Miguel. "Luto na ang paborito mo." Umupo si Althea sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, at nagbahaginan ng mga pangarap. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, tumingin si Althea sa paligid, sa maliit na bahay na puno ng pagmamahal, sa kanyang kapatid na naging kanyang sandigan, at sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Naintindihan niya ngayon. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Hindi ito isang mansyon na may matataas na pader o isang bahay na puno ng mamahaling gamit. Ang tahanan ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging buo, ng pagiging minamahal, ng walang kondisyon. Hinawakan ni David ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Pinisil niya ito, at sa kanilang mga mata, isang pangako ang nabuo. Isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw ni Althea ang paglubog ng araw, pinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Isang pagtatapos ng isang araw at isang pangako ng isang mas magandang bukas. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa kadiliman, natagpuan na niya ang tunay na tahanan ng kanyang puso. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ipinapakita na walang sino man ang nakatakdang manatiling bihag habang buhay, kahit pa ang kulungan ay itinayo ng takot, manipulasyon at katahimikan. Si Althea ay minsang naging anino sa sariling tahanan, ngunit sa kanyang tapang na humarap sa katotohanan at sa tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nagawa niyang wasakin ng tanikalang matagal nang gumagapos sa kanyang pagkatao. Ang pagbagsak ng pamilyang Del Mundo ay hindi lamang parusa sa kanilang kasakiman at panlilinlang, kundi patunay na ang kasamaan ay laging may hangganan. Ang kwentong ito ay paalala na ang mabuti, kahit apihin at yurakan, ay may lakas na bumangon at magwagi sa huli. Ang hustisya ay maaring mabagal, ngunit hindi ito bulag. At ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling piliin mong igalang ang sarili mo. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Althea, may lakas ka bang umalis at magsimulang muli? Naniniwala ka ba na darating din ang hustisya sa tamang oras? At ikaw na patuloy na nakikinig sa aming mga kwento, kumusta ka ngayon? Sana ay ligtas ka at may taong handang umunawa sa iyo. Kung may nais kang ibahagi,
Bukas ang comment section para sa'yo. Mahalaga ka sa amin at mahalaga ang kwento mo.